ang Panginoon. Tayo ngayon ay nasa ikapitong session na ng ating seminar part. So sa session 7.2 natin, pag-usapan natin about the art of winning. Basahin po natin, sabi sa Proverbs 11 verse 30, letter B, who wins souls is wise. So, manalangin po tayo saglit. Dakilang Diyos, pinupuri ka namin, sinasambat ng luwalhati at sa oras nito. Patuloy namin iniimbitang iyong presensya. Patuloy na mangusap sa amin. Patuloy na magturo sa amin. Patuloy na magbigay sa amin ng kaliwanagan patungkol sa iyong mga salita. Dalangin namin, Panginoon, na namang aming pag-uusapan, magkaroon to ng bunga sa aming buhay, Panginoong Jesus, that we will become productive, fruitful, Panginoon, na iyong mga leaders at disciples, Panginoong Jesus. Salamat po sa iyo namin pinagkakatiwalang dalangin ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. So, ngayong oras na ito, pag-usapan po natin the art of winning. Ano ba yung mga bagay na dapat nating alamin, taglayin bilang mga leaders na ipinagkatiwalaan ng Panginoon. So, para po sa ating objectives, no, una po is to understand the importance and need of winning new people through evangelism. Next, to learn the requirements that a soul winner should have to successfully complete their mission. To learn some of the principles to help in the work of an evangelist. And last, to learn to recognize when a person has been truly won. Balikan po natin yung verse natin. Sabi po ng Proverbs, he who wins souls is wise. So yung mga taong gumagawa po ng mission ng Panginoon, sila daw po yung mga taong wise. So, bakit? Kasi hindi lang knowledge yung pinapandar nila, kundi wisdom when we are doing the mission of God. Introduction. Jesus is the only human born knowing his mission on earth. His heartbeat is for the redemptions of souls. So si Jesus, nasa conception pa lang siya at nung nilabas siya sa mundong ito, ano ang kanyang desire? It is to win people. It is to save the people. Kaya nga siya lang yung tanging tao na ipinanganak para mamatay because that is his desire to save human being. So yun yung heartbeat ng ating Panginoong Jesus na dapat taglayin din natin bilang kanyang mga disciples. Winning soul is an art. Kaya nga mga kapatid, no, ang pag-win soul, may art yan na dapat nating maunawaan, dapat nating i-apply so that we will become effective winning people for Christ. So, sabi ni Pastor Cesar, remember that the fruit of the righteous man is the tree of life, and he who wins souls is wise. Therefore, our fruit is reflected by the souls we win for Jesus. So, yung ating fruit daw mga kapatid ay sa pamagitan ng ng mga taong nadadala natin sa paanan ng Panginoong Yesus. So, gaya nga ng nabanggit ko, we have two fruits. Una, personal fruit, yung fruit ng Holy Spirit. It must be evident on our life, on our being. Kasi kapag evident yung fruit ng Holy Spirit, madali na lang natin mawin yung mga tao. Okay? Ano yung ikalawang fruit? Ito yung fruit of winning souls. Ayan. So, yun yung tinutukoy dito ni Pastor Cesar. So, mga kapatid, therefore, we must learn the art of winning souls. There is a lot of strategies, maraming mga kapamaraanan kung paano natin mawin yung mga tao pabalik sa Panginoon. There are a lot of verses that we can use to win those people back to God. Either we use John 3:16, pero Romans 6:23 yung ginagamit natin ngayon. So, either way, John 14:6, whatever it is comfortable to us, test the waters. Tingnan natin kung saan tayo mas effective na versus doing the mission of Christ. No? Yun yung gamitin natin. Because winning soul has an art. No? So yung iba, they started with the testimony. Yun yung way nila eh. Yun yung strategy nila eh. Yung iba, they uses cards, magics, and everything to win souls. No? Kasi nga,
maraming forms, maraming kaparaanan, maraming strategies that we can use. So, use that for God's glory. Okay? Next, the importance of preaching. Pag-usapan natin yan. Sabi nga sa Romans, no, faith comes from hearing and hearing through the Word of God. At yung mga tao, no, they will become saved. They will become, they will hear the Word of God. If only what? If there are people who will preach God's Word. Kaya ngayon yung role natin as a disciple of Jesus to preach the Word of God so that people will have faith, people will be win, people will be saved through the grace of God. Kaya nga mga kapatid, as a leader, no, our mouth should carry the same anointing and power as the word came from Jesus' lips. Kaya dapat mga kapatid, as an effective leader, we must carry the same anointing of Christ, no? And how can it be happen? Paano mangyayari yon? First, let us make a habit of speaking about Jesus. Second, our words must be motivation. Third, we must use positive languages. Fourth, our words must fill people's emotional emptiness. Fifth, we must use different resources to communicate effectively. Six, make sure that our message contains the answer to the person's need. Hindi yung magkaiba yung pinaparating nating mensahe base sa kanilang pangangailangan. Seven, your message should be constant, perseverant, and effective. And last, your preaching should be anointed. No? So, yun yung mga ano eh, yung mga bagay na yan, yun yung daladala ng Panginoong Yesus. Yan yung mga bagay na lumalabas sa bibig ng Panginoong Yesus. Kaya yan din dapat yung mga bagay na mamutawi sa bibig natin because we are a disciple of Christ. We are a follower of Christ. And as a follower, yan dapat yung nakikita sa atin mismo. Next part na ating dapat pag-usapan is being an effective witness. So tayo ay mga witnesses ng Panginoon. We are the true witness of Christ. We carry the word of God. We carry the redemption of Christ. We carry the works of Jesus on the cross of the Calvary. Kaya nga mga kapatid, let us be an effective witness. Let us carry those things, no? Let us testify yung mga bagay na ginawa ng Panginoong Jesus sa buhay natin. Kaya nga tayo, di ba, may encounter retreat. Whatever we feel, experience, whatever the Holy Spirit taught us, whatever Jesus has revealed to us, yun yung bagay na ite-testify natin sa iba. Yun yung bagay na i-witness natin sa iba. Effective witnessing is testifying the works of Christ in our lives. Sabi nga ni Pastor Cesar, preaching was not something that made him feel proud. He did it because he had compassion for the salvation of people's souls. So dapat yun yung desires natin when we are sharing the words of God, preaching the word of God. No? Yung desire natin, hindi para uh, maging tanyag tayo, maging ano tayo, kilala, iniligtas ko yan. Diba? Hindi tayo yung nagliligtas. It is only Jesus. No? Nadala ko yan sa church. Diba? Hindi yun para sa ating uh, pansariling kapakinabangan, kundi magkaroon tayo talaga ng real compassion. Yan talaga yung dapat ma-develop sa atin as a leader. Compassion for the lost soul. Na tayo din dati, di ba? We are a lost soul, but because of those people who has this courage to share the word of God sa atin, no?
nakilala natin ang Panginoon, natanggap natin yung grasya ng Panginoon, naligtas tayo. So, ganun din ang gagawin natin sa iba. We receive the salvation of Jesus free, no? Free of charge. Therefore, we must share God's word freely as well. Sabi nga sa 1 Corinthians 9:17, no? Preach voluntarily. Okay? Di malabag sa loob. Offer the gospel of Christ free of charge. Natanggap mo ang kaligtasan ng Panginoon ng libre. Dapat libre mo rin itong ibigay sa iba. Huwag ka nang maningil, kapatid. Next, have a servant's heart. Yan yung dapat ma-develop sa atin as a leader. Magkaroon tayo ng puso ng servant. Nabanggit na rin natin to ng mga nakarang session kasi mahalaga talaga ito. Okay? So, tayo bilang mga lingkod ng Panginoon, no? Lingkod, 'di ba? Lingkod. So, we are not the master. We are just an instrument of our master. Kaya dapat magkaroon tayo ng heart of a servant. A heart who listens, and a heart who humbles, and a heart who obeys, submit. Diba? So, yan yung kailangan natin, mga kapatid. So, advice for winning. So, nandito yung mga ways, principles that we can use to win souls for Christ. Number one, make a winning a lifestyle. So, dapat daw ang pag-win soul, maging lifestyle natin yun. Yun yung maging, natin, habit na hindi tayo papayag na wala tayo na shasharan, na tetestifayan patungkol sa ginawa ng Panginoong Jesus. Next, specialize in the strategy God gives you. Gaya na nabanggit ko kanina, no? There are a lot of strategies that we can use kung saan ka magaling, kung ano yung itinuro sa'yo ng Panginoon. Yun yung hinangin mo, yun yung hulmahin mo. There are people who use magics to start sharing God's word. There are people who use their testimony to start sharing God's word kung saan ka comfortable, kung saan yung dinirect sa'yo ng Panginoon. Hinangin mo yun kasi yan yung maging strategy mo in sharing the word of God. Have homogeneous cells. So, yun yung instruction sa atin kasi ang babae at lalaki, iba-iba needs. No? Kaya maganda, sama-sama yung mga lalaki, sama-sama yung mga babae. So, kung lalaking leader ka, yung i-form mo din, yung bubuuin mo na yung cell or life group, dapat mga group din siya ng mga lalaki. Yan yung mga ililid natin. So, para maiwasan na rin yung mga kung ano mang future na possible na mangyari, which can lead na imbes na maging maayos yung relationship natin kay Lord, baka maging cause pa ng ating paglayo sa Panginoon. So, kaya ganun yung ginagawa natin. Visualize how many people you want to win. So, isa rin yan sa mga strategies that we can use. Establish a weekly goals. Next, ito mahalaga, plan fasting, intercession, and prayer because what we do is a spiritual thing. That is why we need to be backed up by prayer. No? Kaya mahalaga yung prayer and fasting, yung intercession natin para magkaroon ng reality itong mga taong iwiwin natin sa Panginoon. Learn to put on outreach events. Yan. Pwede tayo magpatulong sa mga leaders natin how we come up with this. Keep an eye on the excellence of the cells. So kung mayroon na tayong life groups na inawakan, tingnan natin how we make our life group more active, more missional, kumbaga. Go through the whole process of the ladder of success with every new person. So let our groups grow with new uh, people na nako-convert o nakakakilala sa Panginoon. Okay? So, ngayon pag-usapan natin, what are the requirements of God for winning souls? Number one, for those leaders who want to win soul, we must have this first, holiness. Kailangan makita ito sa life natin. Spirituality, humility, and faith. Simplicity,
complete dependence on Christ, and determined to know the Holy Spirit. So, ito yung mga requirements if you want to win souls, no? Ito yung mga bagay na dapat nakikita sa atin. Hindi ko na iisa-isahin because, ano naman, relatable naman ang bawat isa sa atin at madali naman siyang maunawaan. So, next, evidence that a person has been won. So, ito yung mga bagay na makikita natin for those people na shineran natin at malalaman natin kung totoo bang na-win natin sila kay Lord. Una, yung taong yon makikitaan natin siya ng conviction of sin. Kakaroon na siya ng awareness sa kasalanan at kung ano yung mga bagay na kanyang iiwasan. Faith in Christ. Next, repentance. No? Change of lifestyle at nagkakaroon na siya ng habit of prayer. So, yun yung mga bagay na makikita at ma-expect natin sa mga taong nabahagi na natin ang salita ng Panginoon if we truly win them for Christ. Okay? In conclusion, someone who wins soul for Christ is a person who feels a very special love for the lost, compassion, kumbaga. This is reflected in their evangelistic work wherever they go. So those people who always do the mission of Christ, those are the people who are filled with compassion of Christ. Winning should be a lifestyle for every one of us. Our fundamental premise, because we know that Jesus chose us to save the world with His gospel of love. Wala namang ibang tinawag, pinili ang Panginoon para maibahagi ang kanyang pagliligtas, kundi tayo mga nakakilala sa Kanya. Kaya let us do the mission of Christ. Let us do the word of God. Sige po. So I pray may mga bagay tayong naunawaan sa ating tinalakay ngayon. And I pray let's start the mission of Christ. Let's begin winning people back to God. Manalangin po tayo. Pakilang Diyos, maraming sa mga salamat sa iyong mga salita. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga tinuturo sa amin. Dalangin namin, Panginoon, na iyong mga salita patuloy na magkaroon ng kaganapan sa buhay namin. Continue to make us holy. Continue to fill us with the spirituality. Continue to fill us with faith, O Lord God. Continue to change us, transform us, O Lord. Continue to make us dependent on you and your word so that we can win people back to you, Lord God. We pray, Panginoong Jesus, na tunay nga yung aming mga kapamilya, yung aming mga kamag-anak, yung aming mga kaibigan, katrabaho, kaklase man, Panginoon, aming mga kabarangay, mga tao sa paligid namin, madala namin patungo sa iyo sa pamagitan ng aming buhay, sa pamagitan ng aming patotoo, sa pamagitan, Panginoon, ng aming pagbabahagi ng iyong mga salita. Continue to use us as a vessel of your word, Panginoon. Continue to use us to be a salt and light, Panginoon, sa aming community ito, Lord God. Salamat po, Panginoon. Continue to change us, transform us, so that we can live, Panginoon, your mission, your commission, Panginoon, sa aming mga buhay, Lord God. Salamat po. I entrust, Panginoon, mga kapatid kong ito sa iyo. Sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen and amen. God bless po sa ating lahat at pagpalain po tayo ng Panginoon.